Nandito po tayo sa control room ng SPIP San Rafael Gimba. At kasama natin si Ginoong Gani Dulyas. Magandang hapon, kuya. Magandang hapon din, sir. Ayan. Sir, pwedeng pakipaliwanag yung mga aparatong nakita natin. Yan po, yung pong, ito. Ano tawag yan? Inverter, sir. Inverter. So, ano po ang purpose po niyan? Yung magpukal, sir, sa init. Sa init. Oo. Tapos ito po ay Battery. battery. Ayan. At ito, breaker no, breaker to. Breaker, sir. Okay, ito naman pong aparato na to. Anong tawag diyan? At Charger, controller, ganun po niya. Opo. At ito pong makina na to ay ito tinatawag na centrifugal pump. Oh, sir. Ilang horsepower po? 40, sir. 40 horsepower. Ayun. Sir, pwede may pakita, may demo kung paano pinapandar ito pong solar power irrigation pump. Ito, sir, ang unahin nating pipindutin. Yun. Susunod to. Power. Power. Ayun na. At ano ang susunod? Hintay lang, sir, magkwantong power. Hintayin. So, ano yung ibig sabihin ng nakikita natin na to? Yung numero na yan, 333-588, ano yan? Sir, yan. Sa init siguro na yan. Sa init. Tapos dito tayo, sir, pipindot. May pipilitin pa dyan. So, sir. Okay. So, ba't hindi mo kagad pinindot? May anong hintay mo? Wag lang, sir. Para hindi lang dire-diretso yung kanya. Oo. So, ilang circuit? Isa, dalawa, ito. Ito. Okay, yun. Tsaka umanda na nga yung charger. Charger controller. Ayun, ito na. Doon pa lamang. Atin naman pong makakapanayam yung building electrician ng Division 66 para sa ilang detalye pa dito sa pag-operate ng solar power pump. Magandang hapon kuya. Magandang hapon din po. Ano po pangalan ninyo? Ako po si Jose Vicente Jr., building electrician po ng Division 6. Opo. Kanina pinakita sa atin ni Sir Gani Dulyas kung paano i-operate. Ayan. Hindi ko lamang naitanong kanina, yung pong mga pinindot, Opo. unang in-open, binuksan yung First po na dapat pindutin ay yung battery. battery. Opo. So, dapat ba talaga yon ang Kailangan po talagang sunod-sunod dyan para... sunod-sunod? Opo. May hinintay pa na kailangan mag-iilaw. Hintayin po yung power delay. Bakit po? Once na naka-indicate na ang 330 volts, doon na po kailangan tayong mag-switch on ng mga safety breaker. Ayan. May binabanggit na Charger controller po. ano po yung purpose nun? Ang charger controller po ay doon po dadaan ang ating panel board para makontrol ang voltahe papuntang motor pump. Yun yung dynamo. O kung direct ko na panel ang susupply sa motor, maaaring masira po kasi kaya nga po tinawag na controller. Charge controller.
At diretso na doon sa mismong centrifugal pump, yung supply ng kuryente. Dadaan pa po sir ng inverter Inverter. para hindi ho mag-fluctuate ang ating supply. Para ho hindi masira yung ating equipment, sir. Opo. So sa mga mag-ooperate, bukod ko po kay Sir Dulyas, dahil ang alam ko po, tinuruan po ninyo yung iba pa mga magsaka, ano ang dapat na pagkaingatan o pagkatandaan sa pag-operate po ng solar pump? Madali naman pong tandaan yung mga switches na sumusunod. Ang tinitingnan po natin ay yung nakadesign na 50 o 60 Hertz. Yan pong nakadesign sa atin. Kasi po pagka yung 20 below Hertz ay hindi na po aandar ng 80 to 90% ang ating motor. Once na between to 40 to 60 Hertz yun, nasa 70 to 100% ang harvest ng ating motor, maganda ho yung daloy ng tubig, sir. So nakikita po yon, yung Yes, sinasabi sir. yung 40 Yes, to 60 hertz. Yes sir, basta Sang aparato po, ano tawag siya? nasa controller po. Yung pong, anong aparato yun? Binanggit kayo, yung Controller circuit, yung charge controller, Yes, charge. opo. Meron pong Once na monitor. bumaba po, sir, Oh. ang under po ng ating motor, bababa rin po. Magmiminor po siya, makikita ho natin yung ating outlet, mawalan po ng tulok. Didepende po sa harvest ng ating sa araw, itong panel board, para maganda po yung ano. Sir, ano po ang pagkakaingatan po ng mga mag-ooperate dito sa solar pump? Sir, ang importanteng pakaingatan po natin, una po yung kailangan hindi po siya mabasa. At ang karaniwan naman pong nasisira o masisira ay itong ating circuit breaker. Dahil po sa ito ay magkakaroon ng corrosion, fluctuated na power supply. At saka din po itong put valve ng ating intake. Kasi ho, naanuhan lang niyan ng putik, linisan lang po, okay na. Alilinisan. Ano ba tawag doon sa nakasawsaw sa ilog? Put valve po. Ayun po siya sabi niya. Oh, So, nakalubog yun sa tubig. Opo. So, Minsan po yan paano ba yung regular? Gaano katagal o kadalas mong lilinisin yon every cropping? O sa loob ng isang cropping, ilang beses dapat to na-check, nalilinis? Maganda po sir, every cropping ma-check po natin kasi humihigop po yan ng dumi, putik at saka yung naibabarang iba pang mga dahon ng kawayan kung ano pa po. Kaya i-check po natin. Regular. Opo, every cropping. Ano yan? Sala po malalim. Gano'ng kalalim po ba yung bulb? So, lulubog yung maglilinis, no? Opo, mga 1 to 1.5. Hindi naman lulubog yung tao na maglilinis. Opo. Ayun. Opo. Ang ating solar panel, sirain po ba? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Ayun. Wag lang babatuhin. Wag lang pong babatuhin sir. Maraming salamat po, kuya. Maraming salamat din po. Atin naman po makakapanayam ang Operation and Maintenance Head ng NIA UPIS Division 6, si Engineer Arnel Miguel.
Magandang hapon na, sir. Magandang hapon po, Ka Diego, at sa mga sumusubaybay po sa inyong programa. Opo, sir, kailan po ito naitayo? Ang solar power pump po dito sa San Rafael ay inumpisahang gawin noong taong 2022. Opo. Ito po ay na-turn over sa ating Irrigators Association noong November 10, 2022 rin po. Ano nga po pangalan ng Irrigators Association? Western Gimba FIA. Opo. At ang pinaka humahawak po rito na kasiwa ay yung CHAG chairman. Opo. CHAG chairman po. Considered po kasi ito na isang butasan. So, Opo. CHAG chairman po yung humahawak. Oh. Pero nasasaklaw din po siya ng Irrigators Association. Opo. At ilang hektarya po ang kayang patubigan? Ang disenyo po ng ating solar power pump ay kaya po niyang patubigan ang 20 to 30 hectares po dito sa San Rafael. Ito Oh. pong nakikita nating mga bukid na yan. Opo. Opo. Pwede mo lamang kung magkano po ang na i-google dito? Ang Google po rito ay, ang contract amount po rito ay nagkakahalaga po ng 14,10,750 pesos. Opo. At ilang solar panel? Ito po, ang solar panel po natin dito ay 96 pieces at 460 watts po ang isa. Ayun. So nakadisenyo po siya na kaya niyang paandarin yung 40 horsepower na centrifugal pump po na naka-install po sa ating power room. Sir, ilan po yung outlet nitong solar pump po natin? Ito pong San Rafael solar power pump po, ang nagawa po natin ditong outlet ay 6 na outlet. So, ibig sabihin ho ay distributed po ito sa iba't ibang parte ng ating mga bukirin para mas madali ho silang makakuha ng tubig. Opo, yung sa sinasabi po ninyong 20 to 30 hectares, Opo. nakapwesto po doon? Yes sir, nakapwesto po siya. Opo. Sabay-sabay po ba itong napapaandar? Yes po, kaya naman po siyang magsabay-sabay na paandarin, katulad nga po nung video na naipost po namin sa isa sa mga ano po ninyo, sa mga isa sa mga episode po ninyo. Opo. O lamang ay kinakailangan ho talaga nating mag-rotate para po mas maganda yung pagkuha ng tubig ng ating mga farmers na nangangailangan. Sir, mensahe po natin sa mga farmers. Sa mga farmer beneficiaries po na nakikinabang dito sa itinayo nating solar power pump dito sa San Rafael, gusto lang ho naming mamanhik sa inyo na katulad nga ho noong lagi naming binabanggit sa inyo na pakaingatan, pakamahalin itong solar powered pump po na itinayo dito sa inyong lugar upang sa ganon ay magtagal pa, magamit pa po ng ating mga susunod pa na mga henerasyon. Ano po? At syempre, gusto ko rin pong ipanawagan sa inyo na nakita naman ho natin na umaandar itong solar powered pump. Operational po siya, ibig sabihin, ang patuloy kong binabanggit po sa inyo, pamanhik ko sa inyo yung inyong continuous coordination sa Irrigators Association po na nakakasakop po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat din, sir. Thank you very much po, Ka Diego.